Tutorial time, so ituturo ko sa inyo kung paano ba gumamit ng electric drill. At ito ay matututunan kong gamitin nitong nagbaon ako ng concrete nail para kasi mailipat ko yung tali ng aso namin. Kasi yung tali ng aso namin nakakabit doon sa may pinaka-grill ng bintana namin. At may tendency kasi na kapag nakaharang yung tali ng aso, madadapa ka dahil doon sa matatalisod ka doon dahil sa tali ng aso. Kaya yun ang ginawa ko ay nagbaon ako ng concrete nail sa semento na para doon ko na lang itali yung tali ni Amiga, yung aso nga namin. At ito tuturo ko sa inyo kung paano ba gumagamit nitong electric drill na ayan, pamana pa sa amin ng tatay ko. So, actually, dalawang klase yung drill bit. So, drill bit pa lang tawag dito, yung mismong pinakabala nitong electric drill. So, meron tinatawag na drill bit para pang metal, pang bakal, at ito naman yung para sa semento or pang bato. At paano nyo nga ba malalaman ng pinagkaiba nito? Kasi ito yung metal, sa pang metal, pang bakal, makikita nyo, ayan. So, yung design niya, meron siyang triangle, yung pinaka-tatsulok, pero sakto lang siya doon sa sukat nitong drill bit. Unlike dito, sa pangbato, ayan, makikita nyo, na meron din siyang triangle, may tatsulok din siya, pero hindi siya sakto doon sa gilid niya. Kumbaga, meron pa siyang design na ganyan, parang bahay kubo, yung parang pinakabubong. Tapos, ganyan siya, hindi siya sakto doon sa gilid niya. Kita nyo yan. So, ito, pagtabihin natin. So, ito yung pang metal, pang bakal, at ito naman yung pang bato, ito yung silver. Ayan, makikita nyo? Kita nyo yung difference niya. Kahit sa maliit, ito yung pang bakal, pang metal, at ito naman yung pang bato. Kita nyo yung difference nila. Ayan. Bukod sa kulay, makikita nyo yung difference din ng design ng pinakadulo. Ito pang bakal, ito pang bakal, ito pang bato, pang semento. Ayan siya. Kita nyo yung difference niya. So, ayun. Kaya pagka gagamitin nyo to, kung bakal ang bubutasan nyo, kailangan pang bakal yung gagamitin nyo. At kung pang semento or pang bato ang gagamitin nyo, dapat pang semento ang gagamitin nyo na drill bit. And then, kung gaano kalaki yung ibabaon nyo na pako or yung concrete nail, dapat ganun din yung sukat na gagamitin nyo. Kasi para hindi masyadong malaki yung butas. Kasi kapag halimbawa ito yung ginamit nyo, tapos, sakto lang, ganito lang dapat yung sukat tong pako. Pag binaon nyo yung pako, mahuhugot siya kasi nga ang laki ng ginamit nyo. Kaya, kailangan tansyahin nyo na kung gaano kalaki yung pako na ibabaon nyo, dapat ganun din kalaki yung drill bit na gagamitin nyo. Okay? And then, sa pagbabaon nga ng concrete nail, delikado po kapag martilyo lang ang gagamitin nyo. Kasi ay nasubukan ko na. May tendency na tumalsik yung pako at delikado yun kasi baka tumama yun sa mukha nyo, sa mata nyo. At may tendency na nababaloktot din yung pako. Kaya, importante po talaga na kailangan merong electric drill. So, ito tuturo ko sa inyo kung paano ba ito ginagamit. So, ang gagawin nyo, ayan, pipihitin nyo siyang ganyan para bumukas ito, ayan. Kasi pagka nakasarado yan, ayan o, makikita nyo. Pag nakasarado yan, hindi nyo may papasok itong drill bit. So, ang gagawin nyo, ayan, pipihitin nyo siyang ganyan. Ayan. Tapos, saka nyo ilalagay ito. Ayan, so, buksan pa natin. Tapos, saka nyo siyang pipihitin ng ganon. Ayan. Pihit-pihit. And then, kailangan merong lock. Ito siya. So, ito yung mga butas niya. 1, 2, 3. Kailangan i-lock nyo yan. So, ito siya. Ayan yung mga drill na yan, di ba? Yung mga bits na, ano ba tawag yung mga bits, basta ganon. So, ipasok nyo dito sa butas. Tapos, ayan. Iikot nyo. So, yung tatlong butas na yan, kailangan higpitan nyo. Ayan. Tanong, bakit kailangan gamitan pa nito, kailangan pihitin pa, kasalit na ganito na lang ang gawin nyo? Kasi pagka maluwag ito, may tendency na kapag pinapaandar nyo itong electric drill, matatanggal itong drill bits na to. Or halimbawa, mararamdaman nyo na lang na gumigewang na yung drill bit. So, kailangan talaga na bago nyo gamitin ito, dapat gamitan nyo nito na pang-lock para sigurado na mahigpit itong drill bit. Tapos, pagtatanggalin nyo paano, so ito, gamitin nyo ulit ito pinaka-lock, ito pinaka-susi. Ayan na siya. Ayan. Tapos, maluwag na. And that's it. Tanggal na yung drill bit. Ito, ituturo ko sa inyo yung basic kung paano ko ginamit itong electric drill at paano ako nagbaon ng concrete nail para mailipat ko yung tali ng aso namin. So, let's go! So, ano ko naman ginawa ay kinabit ko itong drill bits. Pagkatapos, ginamitan ko ng lock para siguradong mahigpit ang pagkakalagay nitong drill bits. Pagkatapos, binutasan ko na yung simento na pagkakabitan ko ng concrete nail. Yun nga lang medyo bumaon itong drill bits kaya ang ginawa ko ay ginamitan ko ng plais para mahugot ko yung drill bits. At eto, nilagyan ko na ng concrete nail. Sa sunod ay pinakpo ko na ito ng martilyo para bumaon yung concrete nail.
finally nakapaglagay na ako ng pako sa semento kaya pwede ko nang tanggalin itong tali ng aso na nakakabit dito sa grill ng bintana namin. At eto, nilipat ko na yung tali ng aso dito sa pako. At eto, nailipat ko na ang tali ng aso kaya hindi na po kami matatalisod or madadapa dito sa tali ni Amiga. At hindi na rin pupulupot pa yung tali sa katawan niya. So ganyan lang po kadaling gumamit ng electric drill at ito po ay gamitin nyo lalo na kung kayo ay magbabaon ng pako sa semento.